Dinala na sa Department of Justice ang dating taga-PDEA na si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na naaresto sa isang malaking shabu lab sa Maynila. Isa sa ilalim siya sa inquest proceedings. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Rafi, pasado alas 11 ngayong umaga nang dumating dito sa may Department of Justice sa Maynila ang convoy ng PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG para nga sa inquest ni Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at ang Chinese national na si Yan Yishu. Kapwa i-detain sina Marcelino at si Yan sa Camp Crame matapos maaresto kahapon ng AIDG at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang hinihinalang large-scale shabu laboratory sa Maynila. Si Marcelino ay kilalang high-profile drug buster at dati ring direktor sa PDEA. Ayon kay Senior Superintendent Antonio Guardiola, hepe ng AIDG, sasampahan ng reklamong manufacture, conspiracy to manufacture at possession of illegal drugs ang tatlong mga reklamo na non-bailable. Kanina bago umalis ng compound ng AIDG, giniit ni Guardiola na hindi inaasahan at lalong hindi raw frame up ang pagkakahuli kay Marcelino. Ang Chinese national naman na si Yan ay itinuturing daw ng AIDG na high-value target. Pagkatapos ng inquest, ibabalik sa Camp Crame ang dalawang arestado para sa karagdagang processing at medical check-up. Posible raw silang i-detain sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan. Pagdating dito sa may DOJ ay naging emosyonal si Marcelino at narito ang bahagi ng naging pahayag kay Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. This is the price I have to pay for my love of this country. At Rafi, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy nga ang inquest proceedings dito sa DOJ para sa dalawang arestado sa isang ginawang pag-operasyon ng PDEA at maging ng PNP AIDG, Rafi. Cedric, may mga bago na bang detalye kung ano yung nakita ng PDEA na posibleng kaugnayan nitong si Marcelino doon sa nakita ng shabu laboratory, Cedric? Sa ngayon, Rafi, ay nagpapatuloy pa lang itong investigasyon ay sinasagawa pareho ng PNP, AIDG at saka ng Special Enforcement Service ng PDEA. Pero ang kaninang bigyan ng linaw sa atin o ay sa mga impormasyon na nakuha natin mula sa hepe ng AIDG ay ito raw si Yan ay dati na nilang minamanmanan at in fact consider daw siya na isang high value target ng AIDG. Ang hindi nila inaasahan pagdating nila dun sa para mag-serve during yung madaling araw na magsaserve sila ng search warrant doon sa isang townhouse sa Santa Cruz, Maynila na hinihinala nga na isang storage at which turns out to be a laboratory daw ng shabu ay nakita nila si Yan at may kasamang isang tao. Pagdating nila doon, pag-serve nila ng search warrant, nagulat na lamang di unos ang mga operatiba na kasama ni Yan ay si Lieutenant Colonel Marcelino nga, Rafi. At Cedric, meron ba sila nakitang ebidensya sa katawan nitong si Marcelino na pwedeng iugnay dito kay Yan at dito sa may shabu laboratory, Cedric? Yung physical evidence, Rafi, wala pa tayong nakukuha nga ganyang impormasyon mula sa mga otoridad. Although doon sa simula pa kahapon nang minomonitor natin at sinusundan natin ng report, ang hawak natin impormasyon ay nasa premises ng hinihinalang shabu laboratory itong si Lieutenant Colonel Marcelino. Kaya ang sinasabi ng PNP ng PDEA ay SOP nila to ay meron silang jurisdiction para arestuhin si Lieutenant Colonel Marcelino and at the same time ang Chinese national na si Yan Yishu, Rafi. At Cedric, bukod naman sa mga emosyonal na pahayag nitong si Marcelino, meron na ba siyang sinabing detalye rin at depensa kung bakit siya naroon sa compound ng naturang hinihinalang shabu laboratory? Yeah, yung kaninang mga interview sa kanya, medyo talagang napakagulo, Rafi, medyo nagkakasiksikan, nagkakapwersahan. So hindi pa rin talaga ganun kadetalyado yung mga pahayag niya. Although yung naaalala natin, bukod dito sa kanya nga naging emotional na pahayag, ang sinasabi niya kanina doon sa may Camp Crame naman, ay hindi raw niya, ito yung sinabi ni Lieutenant Colonel Marcelino, ay hindi daw niya ibebetray yung bansa. At kanina paulit-ulit din niya sinasabi, hindi pa rin daw niya talaga naiintindihan kung ano yung purpose ng lahat ng ito. Although susubukan nating kunin sa
sa kanya kung meron siyang pinaghihinalaan kasi na kung meron siyang pinaghihinalaan na di umano yan nasa likod nitong pagkaka-aresto sa kanya dahil alam naman natin merong mga nagsasabi na di umano ito ay frame up lamang na bagay na itinanggi naman ng PNP AIDG, Rafi. Cedric, ano yung reaction dito ng mga pulis na nag-iimbestiga? Kasi napaka-cryptic ng mga sinasabi nitong si Marcelino. Hindi pa siya nagbibigay ng detalye pero naroon siya mismo sa loob ng compound. Ano yung reaction nito mga investigador, Cedric? Ang alam lang natin, Rafi, sa ngayon, pare-pareho nagulat. Ang Special Enforcement Service ng PIDEA, mismong opisina na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Marcelino nung termino niya sa PIDEA. At maging yung mga tauhan naman ng PNP AIDG kasi ang kanina may mga official tayo nakakausap, sinabi nila may mga operations talaga before na nagko-coordinate sila mismo kaya Lieutenant Colonel Marcelino noong time niya sa PIDEA. So, ang paulit-ulit na naririnig natin is pare-parehong mga nagulat itong mga opisyal ito kung bakit nandoon si Lieutenant Colonel Marcelino. And again, ang sinasabi ni Marcelino ay meron siyang surveillance doon sa lugar na yan, drug surveillance. Ang lumalabas nga lang sa investigasyon o sa impormasyon na kuha natin is wala siyang mapakitang dokumento o katibayan o patunay na opisyal o meron talaga siyang operation o surveillance na isinasagawa doon sa lugar na yan, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.